Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So pag-usapan natin mga kababayan ay itong yung nagtatago sa saya ng mga Duterte. Yung walang iba, yung nag-iingay para po sa kanya, good or bad publicity is still a publicity. Kasi meron po itong ambisyong tumakbong muli sa pagka-senador. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Senator Ronald the Puncher de la Rosa, no? Kasi mukhang kung ganyan po talaga no, yung mga kandidato, re-electionist mag-iingay para po matunog ang pangalan nila sa mga taong bayan, no? Sa kanila mga uto-uto naman tong mga botante na ito ingay lang ako ng ingay, good publicity, bad publicity, at least alam nila na merong isang bato na tatakbong muli sa pagkasenador. O ayan po yan. No, yung mga taong bayan, di nag-uusisa yan. Bibihira lang yung mga talagang nag-a-analyze. No? Di ba, Maritel? Bibihira lang. Kaya sabi ni Bato, ayan mag-ingay lang ako, batikusin ko ang House of Representatives, no? Kontrahin ko lahat ng mga pinagsasabi nila tungkol sa mga Duterte, gamitin ko ang mga Duterte, matunog ang Duterte. O, di ba nga, kung hindi dahil sa Duterte, hindi siya magiging PNP chief. Yun lang po yan. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi siya magiging senador. Mga tanga-tanga yung mga followers ni Duterte. O di ba? Baka gusto nyo na ring samahan si Digong pag nahablot na siya ng ICC, di ba? Samahan nyo, hindi kaya better yet, sumama na rin kayo kung sakaling mapunta na siya sa hukay. Di po ba? Yan ang pag-uusapan natin. Kasi si Bato, tahol po ng tahol. O ngayon, yung pong mga nasa HOR natin, lalo na yung isa sa tumawag sa kanya bilang isang K9 ng mga Duterte, meron pong sinabing muli sa kanya. Kasi sumusobra tong si Bato. Alam nyo naman, sabi ko sa inyo, kandidato siya, re-electionist. O ayan po. At the same time, isasali rin natin dito isang former senator na ngayon ay tinitira ng mga kakampi nila. Sila na rin po nag-aaway, no? Kumbaga yung ginawa ni Pusit sa kanila divide and conquer. Yan po ang ginagawa ngayon ni Pusit. Pinag-aaway niya na ang Dilawan at Pengs. Dinidivide niya, and then once they are divided, she will conquer them. O ito po, nagsisimula na po dito sa former Senator Sonny Trillanes. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat din po sa inyo at patuloy nyo pong sinusuportahan ang ating channel. Alam nyo, bilib ako sa inyo, no? Maski na anong oras tayo mag-live streaming, nandiyan pa rin kayo, no? Mapalate, mapaaga, nandiyan kayo, no? Na hindi matatawaran, no? Ang inyong pagsuporta sa ating munting channel. And better yet, isubscribe nyo na rin yan, no? Yang Talkies Birador. Meron na po tayong 60 subscribers. Paabutin nyo lang ng 1K yan. Subscribers, okay na po tayo dyan, no? Dadagdagan natin ang dadagdagan ng maiiksing video yan, no? So, ipamonetize nyo na rin. Di po ba? Para tuloy-tuloy ang ating ligaya, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng opinion, reaction at komento at pang-aasar sa mga anti-admin, lalo na sa mga anti-Marcos. Meron pa tayong 4 na taon, no? Anong gagawin mo, Talkies, after wala na si PBBM? Baka magkantahan na lang tayo, sama ko si Lola Carclea. O di kaya, na lang tayo, pupunan na lang tayo, parang fiscalizer na lang tayo, mang-aasar na lang tayo. Wala na PBBM natin Unless may magbago, o di po ba?
Okay, so shout out po lahat sa inyo, sa men and women in uniform, sa ating mga OFWs, no? At doon na rin sa mga tanga at angat na mga followers ng anti-Marcos, Dilawan, Pengs at mga Dutae. No? Shout out sa inyo and may God bless you all. Unahin po natin ito pong tatlong article sa Politico. Maraming salamat po sa Politico, no? Ang galing nyo pong chumismis. Di ba? Yung scooper nila, ang galing chumismis, no? Mga maritesan lang eh. Okay, ito po ang sabi ni Bato. Mamaya na yung quote card niya. Okay. So sabi dito, ay yabang ni Bato. Talagang tinutuligsa niya po yung ginagawang hearing ng Quadcom diyan po sa House of Representatives. Ano sabi niya? Hero na mga drug lords at protectors. Hero na daw sila, yung mga drug lords at protectors. Ay, ang yabang. De La Rosa laments House inquiry on Duterte drug war. So, ibig sabihin, gina-justify, gino-glorify ng quad men, Teldak to Acop, to Paduano, to Abante, Pimentel, Ace Barbers at si Dan Fernandez. And the rest of their members in their respective committees, di ba? So, hero na ang mga drug lords at protectors. Paano mo nasabi ba to? Ayan, di ba magpapapansin? Ang tapang, no? Ba't hindi mo sabihin yan right to their face o to their faces? Ba't di ka pumunta doon? Di ba? O sabi mo, wag kang maging resource person. O what you gonna do? What you gonna do? Talk to the plenary? Ronald De La Rosa has lamented the House of Representatives Quad Committee's inquiry on the previous administration that supposedly makes the drug lords and their protectors the heroes of the brutal war on drugs. Bumaliktad na ang mundo. Yung nagiging hero na ngayon, mga drug lord at drug protector. Tapos yung mga drug enforcers nagtatrabaho sa war on drugs para gumanda ang ating bansa, ginawang masama. Yung pala yung sabi niya, no? He was referring to the testimony during the House inquiry of former Iloilo City Mayor Jed Mabilog, who accused De La Rosa of plotting to kill him upon the orders of then-President Rodrigo Duterte. Duterte have accused Mabilog of being a drug protector and of allowing Iloilo City to be shabulized. De La Rosa said Mabilog's inclusion in Duterte's narco-list was vetted. Vetted pala eh. By the intelligence agencies for alleged involvement in the drug trade. Mabilog has alleged he was included in the watch list upon Duterte's orders as payback for not endorsing the latter in the 2016 election. Ito ang sabi ni De La Rosa. Kung ganyan ang reasoning niya, di buong bansa ilagay lahat ng mayor, governor sa drug watch list. Dahil ilan lang ang sumuporta kay Pangulong Duterte noon. Ganun pala yun. Ang talino pala ni Bato, no? Ang galing. Sa buong Pilipinas, anong syudad ba ang pinakamarami? Pinakamalakas ang Shabu? Ang Iloilo City. Kaya natural lang nakatutok ang agencies dyan sa lugar. Sinasabi niya, yun daw si Jed Mabilog kaya napabilang sa drug watch list. Na-bet daw po. Na-bet, meaning na-imbestigahan, na-research maigi ng kanilang intelligence na nga si Mabilog ay isang drug lord. Pero sa second list o sa second round, doon na ilagay si Mabilog. Ganun pa. Ano naman sabi ng PIDEA dati? Bato. Wala nga po yan sa first listing ng aming drug watch nung aming listahan. Sinama lang po siya sa second watch. Di ba? De La Rosa Islam Mabilog and the House lawmakers for script. May script pala. Lagi na lang ito sinasabi nila, no? Scripted. Si Tamilmil, linyahan. Scripted. Di ba? Sila ang may script. Tapos ibabato nila, ipapasa nila sa isang grupo o sa ibang tao. Yung ginagawa nila, gawain nila mga kababayan kaya alam na alam nila During the hearings to discredit former President Duterte. Gano'n naman pala. Ang lakas mo magsalita diyan sa mga interview, sa media. Bakit hindi ka magpaliwanag doon, hindi ka humarap? Para pabulaanan mo talaga, maniwala kami sa'yo. Na walang ginawang masama ang Duterte. Pabulaanan mo yung mga video, yung mga sinabi ni Duterte.
tahasan niyang sinabi, ano ba to? Joke lang. Oh, di ba? Pinatulan niya, pero daldal siya ng daldal dito. Hindi niya maharap yung mga kapwa mambabatas niya kasi nagtatago siya, no? Sa parliamentary courtesy. Dami mo pa alam ba to eh? Matapang ka ba? Totoo ba yung matapang ka? Hindi. Ha? Oh, even former Senator Trampling Dillon and losing presidential candidate Mar Rojas were dragged into controversy when Mabilog alleged she was under pressure to tag the two in the drug trade. Fishing expedition lang ginagawa nila. Lahat na lang ng mga minalas noong panahon ni Duterte, pinag-iimbitan nila diyan para magsalita. Kung tinamaan sila doon sa war on drugs, very convenient excuse yung politics. Oh, yun naman pala, fishing expedition, scripted, political attacks. Bakit ka dyan nagpapaliwanag? Diba? Doon ka magpaliwanag para maniwala kami. Kasi ikaw yung K9, tagahimod ng poet ng mga Duterte. Alam mo naman ng taong bayan what's the real goal. Huwag tayo magpaloko sa mga propaganda yan dahil election. Abay! Siya na ang bida ngayon, huwag daw magpaloko dahil election na ngayon. Sino bang tatakbo dito sa Quadmen? Sino ang tatakbong senador? Sino? O di ba? Bobo. Oh. Alam ng taong bayan ngayon, mayorya, na kayong mga Duterte at mga minions niya ay sinungaling. Oo. Kayo ang totoong nang budol. Ayan, di ba? Oh, nako. Kaya ba to, huwag kang iiyak-iyak pag ikaw ay naserbahan na ng warrant of arrest ng ICC. Mag-antay ka ba to? Antayin mong hindi ka na maging senador. Ewan ko lang kung ikaw din ay magsasabing dalhin ninyo sa proper forum. O, hindi ako pahuhuli ng buhay. Nakakahiyang PMP chief. Di ba? O ngayon, binalikan po siya ng mga mambabatas. Politiko. 3 article po. Sabi dito, sa ICC ka magpaliwanag. House leaders urge Bato de la Rosa to face the music instead of accusing House of politicking. Diba? Doon sa unang binasa natin, sabi niya, pamumulitika lang yan kasi election ngayon. Ang tanong, sino sa Quadmen, tawagin ko ng Quadmen, ang tatakbong senador? Meron ba sa listahan? Diba ikaw lang yung Bato? Kaya ikaw ang namumulitika. Ay, naku, Diyos mio. 2 members of the House of Representatives called on Senator Bato de la Rosa to face the music and prove before the ICC his innocence in the thousands of EJK in the implementation of Duterte War on Drug campaign. 3 yan. Trilogy po yung kanilang War on Drug, di ba? Yung Oplan Tokhang, Oplan Tokhang 2. Tapos yung huling-huli, parang Final Destination. Biruin nyo, series parang Lord of the Rings, yung mga ganon, Harry Potter, tangina, no? Ginawang pelikula ni Kupal. Tapos ngayon magmamalaki, kita mo may mga pamilya ng biktima. Paano mo papaliwanag yan ba to? O, tama sila, doon ka sa ICC. O, sino pong mga mambabatas ito? Si Tingog Party List and Majority Leader, Deputy House Majority Leader, si Jude Asidre and House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List, Jill Bungalon. Said De La Rosa cannot simply claim that the allegation were just politicking. Sana, harapin na lang ni Senator Bato ang asunto niya sa ICC. Correct. Para makaharap din niya din at madinig ang malulungkot na kwento ng mga naulila, ng mga napatay noong drug war. Correct. He keeps distancing himself from the thousands of deaths during the war on drugs, but he was the PNP chief during that time. O ito nga eh. Ikaw ba Bato may empathy ka? Ikaw ba Bato na konsensya ka? O tinatawanan nyo lang? Baninabaliwala nyo? Ha? Yung ginawa ninyo? Ikaw ang nag-implement ng Oplan double barrel ba yun? Ha? Di ba? Oh, hindi ka ba naawa sa pamilya? Lalo na yung kwento ng isang nanay, natutulog sila, pinasok yung bahay nila, hinablot silang mag-iina, yung anak na babae, tapos iniwan yung asawa at anak na lalaki. Nakanilig na lang siya ng putok. Tapos yung anak niyang babae, gusto pang dukutin, nagmakaawa lang siya. Narinig mo ba yung mga kwento nila Bato? Mamaya galit lang yung kapitbahay o kung may galit lang sinumbong kunwari may drug dealer. Nakita mo? Kung sa'yo gawin yung Bato.
Halimbawa lang, hindi ka PNP chief. Ordinaryong mamayan ka. Sa'yo gawin yun. Anong gagawin mo? Baka maghurumentado ka. Baka maghagis ka na lang ng sa police station. Di ba? Gago ka pala ba to no? Asidri noted that De La Rosa was the chief of the PNP when Duterte launched his war on drug campaign. Kung ayaw niyang magpaliwanag dito sa ating kongreso, sa ICC na lang magpaliwanag. The families of the victims and the international community deserves answers for the thousands of deaths under his watch. Correct. Even though hindi ikaw ang mismong tumegi sa kanila, you are still accountable and responsible for that action. Ikaw ang nag-utos Di ba? Oplan double barrel, whatever Oplan. Ikaw, Oplan bato. No? Oplan bato to ICC. No? Wala naman sigurong papalit na ulo sa'yo. Makiusap pa kay Robin. 2-in-1. Bungalon also questioned De La Rosas for evading responsibility despite his position as PNP chief during the most violent phase of anti-drug operations. Senator Bato cannot just brush aside the ICC's investigation. He was at the helm of the police force when the most egregious, talagang egregious, yung salaula, walang paundangan, human rights abuses were committed. It is his duty to explain what happened. Correct. Tama yun. Huwag mong sabihin, malinis yun, maayos naman yun. That's what you think. He noted that resource persons in the House Quad Committee hearings testified about extrajudicial killings perpetrated by the police under De La Rosa's leadership. The Quad Committee hearings revealed that police forces were given orders to shoot on site. Tama. Diba? Mismo na yun, si Espinido, pulis yan. Paano mo kukontrahin yung sinabi ni Espinido? Diba? Even si One Rider Party List, yung si Colonel Busita, diba? Pinalakpakan niya si Espinido. Kinongratulate niya. Diba? Mayroong video mga kababayan Nakakala niya, nagpipreach-preach lang si Espinido na hindi niya gagawin yung pinipreach niya. O nung nagsiwalat si Espinido, kinongratulate niya, naniwala siya. Dating pulis yan si One Rider Party List Busita. The Quad Committee hearings revealed that police forces were given... Ayan. The ICC has been conducting a probe into Duterte's drug war with international prosecutors zeroing in on allegation of state-sanctioned killings. We cannot ignore the mounting evidence of human rights violations. If Senator Bato continues to avoid accountability in our hearings, the ICC will demand that justice be served, sabi ni Asedre. Bungalon echoed the call, emphasizing the need for transparency and accountability from public officials. If De La Rosa truly believes he did nothing wrong, then he should not be afraid to explain his side before the ICC. Let the world know what really happened during those bloody years. Diba? Ano pa ang sabi ni Bungalon? Ang daming pamilya na naulila dahil sa kampanya na ito. They deserve to know who was responsible and why it happened. Ayan, Bato. Kakandidato ka. Paano pag sa isang lugar diyan may napuntahan ka, may pamilya na biktima ng Oplan double barrel mo? Hindi ka ba nahihiyang harapin sila? Huwag niyo pong iboto yan. Mamaya, sasabihin natin mamaya. Ito pa. Si Representative Acop. Acop tells Bato de la Rosa not to hide behind Sara Duterte. Be man enough to face the facts and take responsibility. Ayan General din ng pulis yan. Hindi nga lang naging PNP chief. Kasi, alam mo naman, si Bato, kapal ng mukha. Diba? Naging PNP chief lang dahil sa Duterte. Antipolo City Representative Romeo Acop fired back at Senator Bato, urging him to be man enough and take responsibility for his actions instead of hiding behind Vice President Sara Duterte's skirt. Nagtatago sa laylayan ng saya ni Pusit. Ano siya? Pusita. No? Acop also criticized De La Rosa's baseless claims that the testimony of former Iloilo City Mayor Jeb Mabilog before the House Quadcom Committee was part of demolition job targeting Duterte and her allies ahead of the 2028 elections. There's no demolition job here. Only legitimate questions that need clear answers. Senator De La Rosa should be man enough to face the facts and take responsibility.
instead of hiding behind BP Sara's skirt. Oh, magpakalalaki ka. Bato, wag kang magtago sa saya ni Pusit. Oy, paano? Kung wala si Duterte at si Pusit, walang bato. Hindi makikilalang bato. Ordinaryong opisyal lang ng PMP. Hindi eh. Gamit na gamit ni Bato si Duterte kasi ano siya? K9 nga siya. K9, oo. ACOP asserted that the Quad Committee hearings aim to uncover the truth behind the EGK link to Duterte's drug war, as well as its connection to illegal pogo and illegal drug trade. Former Mabiliog's testimony is crucial. Our goal is to craft laws that will put an end to these crimes, not to play political games. Oo. Ang trabaho ng komite ay investigasyon at gumawa ng batas para matigil ang mga krimen na ito. Wala kaming pakialam sa 2028 election. Oo, kasi si Bato re-electionist eh. Kaya may pakialam siya. Good or bad publicity, sasawsawan niya. Mud slinging or not, batuhan ng putik or not, sasawsawan niya para lang matunog ang pangalan niya. Ang mahalaga ay ang hustisya para sa mga biktima. Correct. Oh. Ito pa. Si Abante naman, ang sabi ni Abante dito, Senator De La Rosa's claims of demolition job and fishing expedition are far from the truth. Our committee is committed to addressing systemic problems, and this investigation is about holding those responsible accountable, not playing politics. As legislators, it is our duty to seek justice for the victims of illegal drug operations and expose the syndicate behind them. If we fail to do so, more Filipinos will continue to suffer. O, tama naman. He also challenged De La Rosa to attend the hearing to air his side on the testimony given by Mabilog. Our doors are always open to those who wish to provide the Quadcom with information that will help us accomplish our task. Correct. Kaso, anong sabi ni Bato? Parliamentary courtesy. O, di ba, duwag na duwag? Magpakalalaki ka, Bato. Huwag kang magtago sa saya ni Pusit. O, nakakahiya ka po. O, unbelievable, mga kababayan. Unbelievable. Nagtatago sa saya ni Pusit. Oh, nako, napakasakit niyan. Ha? Aray ko po. Sige. Ito pa, sa quote card niya, mga kababayan, ha? O, quote card ito, galing to ng PDP, no? Yung in-endorse po sila, Anong sabi ni Bato? Ha? I have decided to run again. Lalong-lalo na ngayon. Nakikita ninyo sa committee ng House of Representatives, araw-araw binubugbog tayo. Kaya hindi ako papayag na tayo ay bugbugin ng ganyan. Lalaban tayo. So, ayun ang gagawin mo sa Senado. Lalaban ka sa pambubugbog sa'yo ng House of Representatives. Paano ka binugbog sa House of Representatives? May mga witnesses, mga biktima ninyo ng EJK ninyo, ni Digong. Paano ka binugbog? Ikaw ba ang palaging topic doon? Hindi. Yung mga witnesses ang nagsasabi, dinidinig lang ng Quadcom. Diba? So, yan ang magiging panuntunan mo. Lalaban ka. Bilang isang senador, anong lalabanan mo? Yung mga witnesses? Ano gagawin mo sa witnesses? So, tatakbo ka ulit maging senador? Yun ang gagawin mo? Uupo ka lang doon, ha? Gagawa ka ng paraan o ng plano paano lalabanan itong ginagawa ng House of Representatives sa pag-iimbestiga sa Quadcom? So, buong ganun na lang ang pagiging senador mo? Di ba? Yan ba ang trabaho ng isang senador? Kung hindi ka guilty, ayaw mo magpabugbog, ba't di ka pumunta doon? Ba't hindi ka magbigay ng iyong saloobin, hindi dito sa media, So, mga kababayan, nararapat nyo pa bang iboto ito, ibalik sa Senado ito? Wala nang nagawa ito sa Senado Pag nagko-committee hearing siya doon sa committee niya, na-overrun siya. Mahina ito, bobo ito. No? Walang klaseng walang silbing ex-PMP chief ito. Ito, yung sa lahat ng mga PMP chief, ito yung nasa ilalim. Akala mo napakagaling. Akala mo napakahusay. Yung pala, bubo. Siya nagsabi niya na. Kaya hindi ako papayag na tayo ay bugbugin ng ganyan. Lalaban tayo. Bakit mo lalabanan tong mga to? Kapwa mo mambabatas yan. Diba? Ang gawin mo, pumunta ka doon. Once and for all, settle it. Magpakalalaki ka. Sabi nga nila,
Magpakalalaki ka, sabi ni Representative Romeo Acop. General din yan ng PNP. Yun nga lang, mas mataas ka kasi PNP chief ka. Pero yung pagiging PNP chief mo, ampaw. Pasensya naman po siya lang yan hindi po lahat ng former PNP chief. Si Bato, ang ex-PNP chief na ampaw. Naging PNP chief lang dahil kay Duterte. Naging senador lang dahil kay Duterte. O tapos ito ang gagawin niya? Wala ngang maipasang bill? Walang ginawa? 'Di ba? O pag wala siyang papunta-punta kung saang lugar. Pag-bakasyon, pa-shooting range, pa-motor-motor, pa-bangka-bangka. Ganun ba? Binoto niyong senador? Magtatrabaho lang yan 3 days a week? And the rest, wala na. Maghihiring, pinangungunahan pa ng mga resource person. Contempt na yan. Wala siyang control. So, anong klaseng PNP chief ka? Hindi mo makontrol hearing mo? Wala. Huwag niyong iboto. Magsasayang lang kayo ng mahigit 250,000 pesos a month dito sa kupal na to. Plus yung mga budget pa nila sa mga hearing nila. Yung mga budget nila kung pupunta sila sa isang lugar. Kala nyo ginagastos nila sarili nilang pera? Hindi po. Budgeted po yan. Pinakitaan natin kayo minsan ng isang galing sa COA. Yung budget nila per year. Meron nga dyan, may 100 million budget sa loob ng isang taon. More than that. No? Mga senador yan, akala nyo pupunta sa ganitong lugar. May kasamang staff yan, libre yan. Sagot niya yan. Hindi po, libre nyo yan. Pera nyo yan ang ginagamit nila. Pero wala lang, makikipagkwentuhan lang doon. Ganun. Magbibigay ng tulong, pero galing pala ng DSWD. Pera pa rin ng taong bayan. Pero mabango sila. Di ba? Sino pang mga kasama nito? Si Bongo? Wala din yan. Epal yan. Yung Ipe? Wala yan. Mag-aalala Robin lang yan. Anong sinabi niya? Mamatay kayong lahat. Pag binatikos nyo si Philip Salvador, mamatay kayo. Yun ang sasabihin yan. Bawal silang mabatikos kasi feeling nila perfecto po sila. Di ba? Kaya ito, yung mga senador ng Duterte, lahat sila, o congressman ng mga Duterte, isep-tiktak nyo, isama nyo yung mga dilaw. Wala po Wala po tayong makita. Dito po, sa nilagay ng impact leadership, isingit lang natin to mga kababayan. Wala tayong makita sa nilagay ng impact leadership. O tingnan nyo yan. Si Doc Willie pwede pa. Si Doc Willie. Napakabait niyan. Mukha namang mahusay yan. Pero the rest, wala Pang mga sariling interest lang tong mga to Yung mga sinasabi nyong mga manggagawa na ito, wala yan. Pag naupo na yan, wala na yan. Kasi bakit? Ang sahod nila mahigit sa 250 million pesos. O 250,000, sorry, I'm correcting myself. Sabihin mo sa sahod ka, 250,000 pesos. Ngayon sa Kongreso o sa Senado, kung ikaw ay House Minority Leader, Majority Leader, may aumento ka pa dyan. No? Kasi medyo responsibility yan Dadagdagan yan. Malay mo, 50 mil. Yung mga sinasabi ng labor leader, wala rin yan. Tingnan nyo na lang yung mga party list ng mga bayang black. Di sana kung ang intention nila, ma-improve nila yung mga party list nila na nire-represent, wala nang mahirap. Di ba? Lahat may trabaho na. Wala na yung namamalimos dyan. Wala nang mga eskwela. Napaganda na You are representing a small sector. Maski na small sector yan, pero dapat umunlad. Wala Di ba? Healthcare na lang, wala Yung ang OFW, ganun pa rin Wala pa rin Di ba? Si Sir Ivan, si JIL Review TV. No? Nagbe-bend siya doon sa isang video niya na yun daw sa lugar diyan nila na yung parang yung embassy ba yun? Mga nagtatrabaho doon, mga salaula. Hindi makatulong. Oras na kailangan mo ng tulong nila, wala. Wala, nakaupo lang sila diyan Ito, mga mukha lang yan. Mukha nila gustong pumasok maging mambabatas. Pero ganun pa rin. Ako ang gusto ko lang dito, sana kung si Doc Willie pwede na. O kaya si Tito Sen pwede na. Di ba? Yan lang nakikita ko. The rest wala na to. Itong mga bago dito, wala yan. Hindi totoo tong mga to. Sino ba tong mga bago dito? Tingnan nyo yung
ika-4 na row, nako, wala rin yung mga yan. Di ba? Lalo na si Bato at si Go, wala yan. Ang proprotektahan lang nila ay ang interest ng PDP laban, ang interest ng Duterte, ang interest ng makakakampi nila, mga amigo-amiga nila, at nung sarili nila. Pero, nasaan ang taong bayan? Nandoon sa dulo ng kanilang listahan. Pero, yung nasa laylayan, yung taong bayan, laging numero 1 pagdating ng campaign period. Numero 1 pagdating ng eleksyon. After that, after May 9 o whatever, nakaupo na sila, nanalo na sila, balik ulit kayo dun sa dulo ng listahan nila. Ganun po yun. Yung mga ipapangako nila, hindi matutupad yan. No? Papangako ko, ibsan natin ng kahirapan, papano? Ipinangangako ko, gagawa tayo ng ganito, papano? Lahat, sabi nga ni Boy 10K, si Cayetano, yung 10K niya sa every pamilya, sabi niya, inamin niya, gagawan pa natin ng bill ng batas. Wala. Saan kayo hingi ng tulong? Si DSWD. Ganon din. Idedirekta kayo sa DSWD kasi yun ang welfare Department of Social and Welfare Development. Doon din. Ganon din. Ang sa kanilang, senador ako. Tingnan nyo nga, si Robin, walang may pasang batas eh. Si Bato, si Bongo, anong naipasang batas niyan? Diba? Nakita nyo bang may sinanya ng Pangulo na batas nila? O nung Duterte? Nakita nyo? Wala. 6 na taong kayo nagsayang ng kwarta. Kaya ngayon, pinagbabayaran nyo sa mga taxes. Kaya ito, yung sinulat dito, ilan sila dyan, 2, 4, 6, 7, 7 times 4, 28, 30, 32, 34, 36. 36 pala sila. Yung temporary na nilista dyan ng impact leadership at marami pang iba. Wala dyan. Yung mga Duterte, wala yan. Maghihiganti lang yan. Diba? Kaya wag niyong iboto to. Kung si Doc Willie, sana Diyos, pagalingin niyo si Doc Willie, tumakbong senador. Malamang yan. Ang ibabatas, ang gagawang batas ni Doc Willie, healthcare. Tama yan. O sana hindi naman kainin ng sistema si Doc Willie. No, ipaglaban mo, Doc Liwa, ipaglaban din natin, kaawaan nawa ng Diyos si Doc Willie. Kailangan ka pa ng taong bayan, Doc Willie. No? Sana naman, kung gusto niyan tumakbong presidente, senador, di ba? The rest dito, wala na. Pamilya na to eh. Recycled tong mga to. Wala. Wala yan. Di ba? Kayo po, mga kababayan, no? Anong masasabi nyo dyan kay Bato? Iboboto nyo pa ba siya? Di po ba? Tama, mali. Okay? Pasok naman tayo dito kay Trillanes. Kasi umani po ng sandamakmak na batikos si former Senator Trillanes, mga kababayan. It hurts para sa kanya kasi hindi niya po nagustuhan yung ginawa ng Mama Lenlen ninyo na siya po ay kumampi kay Pusit. Na yung palang pagkikita nila ay matagal ng plano. Ngayon, nagsinungaling itong kampo ni Robredo na sinabi daw na itong si Pusit ay persistent, nangungulit. Natuklasan di ba? Pinakita natin sa inyo yung isang vlog natin dyan. Talagang nagbent ng sama ng loob si former Senator Trillanes. Ayan ang sabi niya muna sa Global Daily Mirror, yung quote card. Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si BP Sara tapos binastos pa niya yan si Senator Risa. Bakit mo pa minimit? Are you siding with her? Now, to the diehard pinks, BP Lenny should not be beyond criticism. Kahit sa mo tignan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara. Diyan po, umani ng batiko si Trillanes, lalong nasa mga diehard pinks. Hindi nyo ba naintindihan? Kayong mga diehard pinks? After na balaurain ni Digong at mga kaalyado niya at mismong si Sara ang inyong mama pinks, tapos ganyan-ganyan na lang, pinasunalingan pa ni Lenny. At ang sabi pa nga, nung nalaman ni Lenny na nag-leak na makikipagkita siya kay Pusit, magbaback out na siya. Kaso biglang dumating si Pusit Nandyan na sa doorstep niya. Wala na siyang magawa. Kaya nga yung ibang LP stalwart, aside from Trillanes, galit na galit. Biruin mo, binastos niya nga si Risa Wala kang, insensitive ka, Lenny. Insensitive ka, Lenny. Isa ka din. Dapat sa'yo sinasabi ni ikaw yung sinasabihan din
nitong si Castro na insensitive ka. Mamaya mga kababayan ha, sasabihin din natin, sasama natin yon sa politiko rin. 'Di ba? Lahat po, karamihan dito, puntahan nyo lang tong Global Daily Mirror FB page, puntahan nyo tong quote card na ito. Sa mga message, sa mga comments po, wala yatang kakampi si Trillanes dyan. Pero sabi ni Trillanes, Leni should not be beyond criticism. Kailangan makriticize din siya. Sama po ng mga pinagsasabi ng mga pengs, ganyan po nila depensahan si Mama Leni nila. Dapat magsalita si Leni dyan. Ano ba talaga? In-invite mo ba? Planado ba yung pagkikita nyo o hindi? Diba? O ngayon, dahil nga dun sa criticism na nakuha ni Trillanes, binalikan niya ngayon. Kala nyo mapapatahimik nyo si Trillanes? Kayong mga pinks? Ito po na nangyari. Ito na nangyari. Dahil kay Pusit, divided na sila. Parang yung ginawa niya sa unit team. Diba? Talagang dinivide niya. Itong mga Duterte, ika nga ni Trillanes, sigurista ang mga yan. Ayaw patatalo. So, ang gagawin nila, divide and conquer. Dinidivide niya na ang Dilawan at Pinks. Pag na-divide niya yan, since nakuha niya na si Leni, dun siya sa Pinks. Siyempre, mga tanga-tanga yung Pinks walang pakialam. Basta kung nasaan si Lenlen, si Lenlen na walang prinsipyo, dun sila. Dinadivide mo ang Dilaw, hiwalay na. At the same time, si Leni, sabi ko sa LS ko, simula nung 2022, iba na yung kulay ng kanyang pink. Pink na siya, hindi na siya dilaw. Kasi ayaw niya nang ma-associate sa dilaw. So, unti-unti na po siyang humiwalay sa dilaw. Hindi nyo lang nakita yun. Kaya ngayon, yun ang nakita ni Pusit. Sabi niya, may 15 million votes ito. Di ba? 15 million votes mga kababayan Tama, mali. Okay? Tingnan lang natin kung na-save ko yon. Yung isang kakampings niya, yung matapang sa Twitter, na hindi naman naka-open yung kanyang comment section dito sa FB page. Pink na pink to. Sabi niya, 15 million daw, ayan tingnan ninyo. Sabi niya, one of 15 million daw siya. Hindi daw sila nagkakawatak-watak. Sigurado kayo. Patunayan mo yan. Itong yan. Nandyan po yan. Yung pings na yan. Sabi nila 15,035,773 ang nakuhang boto ni Lenlen. Pure pinks yan. Pure dilawan yan. Kung makuha yan ni Tamilmil, 15 million plus yung mga minions niya na 500,000. Di may 15.5 million siya. Pero talo pa rin sila. Bakit? May 31 million ng Pangulo Sabihin nyo, na lang, 30.5 million. Kasi wala na yung 500,000 na punta kay Pusit. Diba? Isipin ninyo, mga kababayan. Pero, si Trillanes hindi nagpatalo. Hindi nagpatalo si Trillanes. Hindi siya uurong. Hindi niya inurungan, ito. Global Daily Mirror pa rin. I think the problem is, that's how her diehard follower thinks. That she is beyond criticism and that she is not capable of making bad political decisions. I merely called out what I believe was a political blunder on her part. Then suddenly, her followers swarm at me as though calling her out is blasphemous or a mortal sin. Trillanes, anong pinagkaiba ni Leni sa mga Duterte? Wala. The same of, sila, yung mga minions nila, ang tingin nila is, mortal sin and blasphemous na kutsain mo ang Duterte. Ganon po, pare-pareho sila mentalidad ng mga Duterte at Pinks. Iisa lang sila, kaya dapat nga magkakampi na nga sila magkakampinks na sila. Kaya, si Leni, bye-bye na sa inyo. Pero dito, sa post naman ni Senator na Trillanes na ito, binatikos pa rin siya ng binatikos. Hindi na to ng mga pinks. Sama-sama na sila. Pati mga DD shit, binatikos na siya. Sino ba nagsasabi ng sundalong kanin? Di ba mga DD shit? Di ba tama, mali? So isipin nyo yan. Itong si Pinks at Duterte, na-conquered na kayo. Divide and conquer itong mga Duterte.
15 million ang nakuhang boto. Solid yun. Oo. Walang Marcos o Duterte na bumoto dun kay Lenlen. Pure Dilawan and Pinks yun. Kaya nakita yan ni Tamilmil, uy, may 15 million si Lenny. Marami pang naniniwala. O siyempre, binatikos nga si Trillanes eh. Di ba? Yung una niyang posting, binatikos siya ng mga Pinks. Mga Pinks yun. Na ayaw nilang makukutya si Lenny. O dito, binalikan sila ni Trillanes. Ang tingin nila kay Lenlen, isa ring poon. Eh di ba nga, ano yan, Santa? O anong tingin nyo kay Duterte, kay Pusit? Pare-pareho lang sila. Santa, Santita. O, ano sabi ni Trillanes? Calling her out, feeling nila is blasphemous or a mortal sin. O, hindi pwedeng kutyain si Lenny dahil nga perpekto si Lenny. Oo, perpekto. O sige, kayo lang naman. No? Kampihan nyo ang Duterte sa bagay. Kayo naman ang magkakakulay dati, mga tae. Di ba? O di sama-sama kayo sa inidoro. O. At least itong si Trillanes, he can call out yung kasama niya, kakampi niya. O, bakit ang mga Duterte, ba't hindi nila ma-call out si Tamilmil? Takot sila eh. Di ba? Wala. Nakakita na ba kayo ng kakampi ni Duterte na kinall out siya? Wala! Ito si Lenny. Ayan si Trillanes. Kita nyo? Biruin mo, insensitive si Lenny. Sabagay, siguro sabi niya, wala na akong affiliation sa Dilaw. Wala na akong affiliation kay Risa Hontiveros. Biruin mo, binastos talaga. O sabagay, kung kakampihan mo yung bastos at walang hiya, ano ka? Di ba? Birds of the same feather sila. Pareho po sila, angat, tanga. Pasensya naman sa mga Pinks, Nagkakampi na po kayo ng Duterte. At least itong si Trillanes, binatikos niya talaga. Ngayon, inabot siya ng batikos, binalikan niya. Di ba? So therefore, ang tingin ng mga Pinks, kay Trillanes, masamang tao. Tinawag pa siyang sundalong kanin. Sino yon? Di Duterte. Kampihan na po sila. Kaya tama po yung isa nating vlogs. Magkakampings na sila. Ngayon, eto namang isa. Si Castro, sumausaw din po dito mga kababayan sa politiko. Singit natin. Tularan sana si Lenny. Sara Duterte's visit to Robredo, another squid tactic, sabi ni Castro. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said the visit of Vice President Duterte to the house of former Vice President Robredo in Naga City is another squid tactic to divert public attention from pressing issues. Ano yung pressing issues? Yung kanyang use of confidential funds of 2022 and 2023. While the visit is described as personal and not political, we must remain vigilant and focus on the more significant issue at hand. Holding Vice President Duterte accountable for the 125 million pesos in confidential spent over 11 days in 2022. We should not be sidetracked by this maneuver. Siyempre, pupuntahan niya yung kakampi ng Dilaw. Kaso yung Pink, alam niya, humiwalay na sa Dilaw Kaya yung mga pure Dilaw, ayaw naman nilang ma-associate dun sa mga Duterte. Yung Duterte, kinampihan na ng Pink. So therefore, di ba, 3 faction na kayo ngayon. Kami, 3, 2. Na-divide na kayo Unang-una, ang nag-divide sa inyo, si Lenlen, humiwalay Hindi niya kineri yung kulay ng Dilaw. The public, kumbaga gusto ni Lenlen magkaroon siya ng sariling brand. Kayo Dilaw, ako Pink. Di ba? Mas marami ngayon yung mga pink ang kulay ng rosas. Di ba? Ganon. Wala na yung Dilaw. Pink na. Kaso di naman papayag talaga yung mga liberal party diyan. The public deserves transparency and accountability, particularly on matters involving public funds. The question surrounding the use of these confidential funds must be addressed and clarified. Pumunta lang din siya sa Nagay, dapat tularan ni BP Duterte si former BP Robredo sa pagharap sa budget briefing at plenary deliberation OBP. Ayun daw. Tularan mo na lang daw si Lenny. Humarap ka sa budget hearing. Baka naman in-advise ni Lenny, wag, okay lang yan, magkakampi naman na tayo. Hayaan mo na si Castro, ngaw-ngaw lang yan, hanggang 2025 lang yan sa Congress, after that wala na yan. Isa ding pusit yan
nagtatago sa saya ng Kongreso. Kaya okay lang yan, my friend. BFF na tayo, ha? Ganun na tayo, sabi ni Lenny. Mabait naman ako. Oh, okay na yung binalaura mo ako. Pass is pass. We have to amend. O, di ba? O, mga kakampings, anong masasabi nyo? Babalahurain nyo rin ako. Tulad nung ginawa nyo kay Trillanes. Oy, wag ako ang atakihin ninyo. Ang atakihin ninyo, yung galaw ni Pusit na Duterte. Kasi ang gusto niya, i-divide kayo, then suddenly, unti-unti, i-conquer kayo. Yan po ang ano niyan, ginawa niyan. Tingnan nyo, pag nakuha niya na yung gusto niya sa 2025 after election, bibitawan din kayo niyan. Eh kasi nga, pusit yan. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.